Then mga idol, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reasons why you should purchase ang isang gaming smartphone ni Infinix, which is the Infinix GT30 Pro. So tara, pag-usapan natin. So ngayon 2026 mga J-Vlog, pag-uusapan natin is yung very popular din na smartphone ni Infinix last year, which is the Infinix GT30 Pro. So dalawa po yung version nito, meron tayong GT Non Pro, GT30 Non Pro, and GT30 Pro. So nag-decide ako na why not Coconut na i-review ulit natin siya or pag-usapan natin siya ngayon 2026 since maraming nagdisilabasan ngayon na smartphone. Maganda siyang i-review dahil still available pa rin po siya sa market. And again, kung interested kayo sa GT30 Pro, ilalagay ko po yung link yan. Even the GT30, ilalagay ko na po yung link yan dito sa ating view product. So dito, tap mo yung video, ayan, view products, murad bagsak presyo nyo lang makukuha ang GT30 Pro. Syempre, meron pa yung additional discount pag dyan kayo bumili sa ating link. So again, yan pa yung pala collaboration ng YouTube Shopping at ang online platform sa mga consumers natin. May additional discount kayo na 1 to 2,000 pesos off. So napakalaking discount pag bumili kayo dito sa ating product link, okay? So, ang SRP ng GT30 Pro, tignan natin mga idol, ha? So, ang presyo ng GT30 Pro ngayon sa online is usually nasa 16,000 pesos. Sabihin na natin 15 to 16,000 pesos for the Infinix GT30 Pro. So, very affordable na smartphone. And yung non-Pro na GT30 is usually nasa 11 to 12,000 pesos. So, dito sa video na to, ayan, bibigyan ko kayo ng 5 rason kung bakit maganda rin naman i-purchase itong smartphone na to kung naghahanap kayo ng isang gaming smartphone din ngayon 2026. Again, last year siya lumabas nung, kailan ba ito lumabas? Anong month? So, nung ano siya, second quarter or third quarter na ng 2025 siya lumabas. Meron ng rumors na lalabas ng GT50. Pero dito muna tayo pag-usapan natin yung GT30 since available pa rin naman siya at makakakuha pa rin kayo neto sa online at mas mura siya mga idol. So yung pinagkaiba ng GT30 Pro at ng GT30 is a processor, MediaTek Dimensity 7000 series, yung non-Pro, and ito is 8000 series. At first reason natin why should buy this smartphone, yun na nga, processor. Malakas yung processor na ito for its price na below 20,000 pesos, 8,000 series na ng MediaTek. So, it's MediaTek Dimensity 8350 with 4 nanometer processor. So, napakaliit lang po ng processor na ito, meaning, pag maliit po ang processor, power efficient po siya. So, napaka-solid yan when it comes sa pag naglalaro kayo mga idol. Usually pag 8,000 series ng MediaTek, nakikita natin yung for a price na 20,000 pesos pataas. Ito is below 20,000 pesos. Price range is sa 15 to 16,000 pesos. Tapos ganyan na yung offer na processor. Yan yung isa sa pinakamalaking advantage na itong smartphone na to sa karamihan ng competitors niya. Ang pinaka-tough na competitor nito is the Poco X8 Pro Max or the Poco X8 Pro DN. Napakataas ang clock speed, 3.35 GHz octa-core processor siya. So yun, pag maglalaro kayo dito, matik mga AAA games kayang-kaya ng Infinix GT30 Pro mga idol. Second reason, of course, design and aesthetic. So, itong smartphone na to, yung likod nito umiilaw. So, meron siyang RGB lighting. And syempre, yung mga gaming-centric na consumers, mas piniprefer yung ganyang style ng smartphone. Umiilaw yung likod. Kumbaga, na-attract sila sa ganyang sa mga ganyang type of design ng smartphone na, yun nga, dito sa GT30 Pro, halata namang more on gaming ang focus nito dahil meron siyang RGB lighting sa likod. Yung RGB lighting niya naman sa likod, hindi lang siya parang tinatawag na nating for gaming design. Pwede rin siya for notification, for charging. Marami namang din purpose yung light na yan. O sabihin na nating LED or light notification na itong smartphone na to. So, marami ring i-prefer yung ganitong design ng Infinix GT30 Pro or marami ring matutuwa. Third reason why you should buy this smartphone is of course the display. Siyempre, kung naghanap kayo ng isang smartphone na magandang gaming performance or isang gaming smartphone, dapat maganda rin yung display. Itong si Infinix GT30 Pro ay merong AMOLED display. Hindi lang yun, 144Hz refresh rate pa siya. Beyond 1080p ang resolution, Corning Gorilla Glass 7 eye protection, and the need of brightness nito is 4,500 nits of brightness. So, yan din ang isang malaking bagay pag naglalaro kayo, yung merong magandang display. Kasi syempre, pag naka-AMOLED ang isang smartphone,
nakakatulong yan sa enhancement ng graphics na nilalaro nyo. Real talk yan. Mas pinapaganda niya pa, lalo na meron siya mataas sa brightness, kumbaga matutuwa yung mata nyo habang naglalaro dito sa Infinix GT30 Pro. Bibigyan kayo nito ng premium viewing experience, maglaro man kayo or mag-social media. Fourth reason is of course yung camera. Hindi lang to gaming, pati camera nito napaka-outstanding when it comes to specification. Meron tong 108 megapixel rear camera. Pinaka-favorite ko pa is 8 megapixel ultra-wide camera. So meron siyang dual rear camera system, pero yun nga, yung pangalawang lente nito is useful, hindi po siya useless. Kasi dati, yung mga sinasabing dual camera, triple camera, pero in reality, yung pangalawa or pangatlong camera ay basura. Real talk yan. Pero dito sa Infinix GT30 Pro, kahit na yung perspective natin dito or yung parang ano natin dito is gaming smartphone siya, binigyan rin nila ng importansya yung camera performance. So, solid, napakataas ng specs, even yung front-facing camera nito, 13 megapixel. Ang importante sa front-facing camera niya, support ang 4K video recording. So, 4K video recording, mapa-rear or front-facing camera. Napaka-solid dito sa Infinix GT30 Pro. Next mga ka-J-Vlog, battery and yung kanyang charging style, or sabihin na nating bypass charging. Yung battery nito, kasama na siya sa reason kasi ang importante dito yung bypass charging. Yan din yung hinahanap ng mga ibang consumers natin, especially sa mga gamers. Meron bypass charging, meron yan dito sa Infinix GT30 Pro. 5200 mAh battery capacity, I know medyo mababa siya. Pero since last year siya lumabas, ma-accept pa naman natin yan. At yung 5200 mAh, malaki naman yan. Pero, syempre, sa mga mid-range kayo na nagsisilabasan, medyo talo talaga yan. 45 watt fast charging, so yung 5200 na yun, in less than 1 hour, full charge na agad itong smartphone na to. Pero yun, ang ikakatuwa ng mga consumers natin dito, yung bypass charging na mapoprovide ng Infinix GT30 Pro. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating 5 reason why you should purchase itong smartphone na to. Again, when it comes sa specification, jump pack naman siya. At ang maganda nga doon is mura nyo lang siya makukuha sa online. And I think for the available variant neto, it's 12 gig and 256 gigabytes of internal storage. So malaki naman yung RAM. Napakalaking bagay nung RAM, especially pag naglalaro kayo. Since gaming smartphone to, yan din ang tututukan nyo dito sa Infinix GT30 Pro, yung meron siyang reasonable RAM at reasonable ROM na pasadong-pasado naman for me. At yun, kung interested kayo makuha to ng sobrang mura, bagsak presyo lang, dito lang kayo bibili sa ating View Products. So tamang video, View Products, available dyan ng Infinix GT30 Pro. Nilagay ko rin ng Infinix GT30 kung sakaling type nyo rin siya idol, and hopefully nakatulong ito, lalo na sale na po, payday sale, 5.5, lahat nandyan na, at happy checkout mga idol, at sana magustuhan nyo rin ang Infinix GT30 Pro.